Isang karangalan, ipakilala ko sa inyo ang ating National Security Advisor, Secretary Norberto Borja Gonzales. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito tinatawag nating First World Philippines. Sa ngayon ho, ang tingin ng nakararami sa atin, ito ay isa lang magandang pangarap. But I just wanted to probably clarify a few points about becoming First World. May mga pangangailangan ang isang lipunan para maging First World. Hindi po pwede natin kaya nga ako nagpupunta sa inyo dahil importante na ang mga bagay na ito ay pag-usapan sa mga universidad. Sa inyo magsisimula ang pagbubuo ng isang sentimento o ideya patungo sa pag-unlad. Alam nyo, ang pagiging First World may mga requirements. Kailangan kung walang pagmamahal sa bayan, wala tayong pangarap na maaaring matupad. Importante yung pagmamahal sa bayan kasi that is one guarantee that when we dream, we are sharing one dream. Kasi ngayon, kung hindi mo tayo nagmamahal sa bayan, talaga namang nangangarap tayo, pero kanya-kanyang pangarap. Hindi po pwedeng makanya-kanyang pangarap tayo. Kung pinapangarap natin na maging isang maunlad na first world country, kailangan isang pangarap tayo, nagkakaisa tayo sa pangarap na yan. And that can never happen if we do not love our country. Kung gusto talaga natin maging first world, kung itutuloy natin o pagbubutihin lang natin ang lahat ng kakayahan natin, pagbubutihan lang natin ang ating ginagawa sa sistemang umiiral ngayon, ang pinakamataas na ambisyon na pwede nating hangarin ay maging number 1 third world country in the world. Yan ang pwedeng ambisyon na marating natin ngayon. Kasi, kung gusto talaga natin maging first world, it will demand from us. It will demand from us a shift in our thinking. Kasi ngayon, kahit anong ginagawa natin, puro third world pa rin ang pag-iisip natin Hindi natin binabago, kailangan baguhin natin yan. Yun ang pangalawang requirement. Una, dapat ibalik natin ang pagmamahal sa bayan natin. Alam ko, mahirap gawin. Hindi tayo magiging first world if we simply continue with the way we think and the way we behave today in this country. Ang problema natin sa bansa natin, may mga grupo dito sa Pilipinas na naniniwala pa hanggang ngayon that armed struggle is still a primary means of achieving or acquiring political power. The communist movement in the Philippines think that power comes from the barrel of the gun. Second point that we are trying to bring out today is the matter of guns. But what we are saying in government is this: okay, if you do not want to surrender your arms, at least you must register them. We need to know whether a particular gun is being used in the commitment of crime or not. Kaya ngayon, nagbabago na kami sa gobyerno, hindi na surrender of weapons. Wala yatang gusto mag-surrender ng weapon But at least, accounting of weapons could be a first step. Kailangan ma-record natin yung guns. Alam nyo, bawat baril, merong signature na unique to the gun. Yung ballistics test. So malalaman natin kung ginagamit sa krimen o hindi. You guys, some guys who wants to hold guns, will have to be responsible in doing so. They have to account. They have to register. Ito po ang mga tinitingnan natin. Ito mga requirements na gusto natin maging first world. Kasi kailangan kung magkakaroon tayo ng tamang posisyon sa armed struggle, maybe we can end armed rebellion in the country. Kailangan magsalita na tayo bilang isang bansa tungkol sa armed struggle. Hindi natin tinitingnan yan Nung nangyayari kasi ngayon, sinusuyo natin yung mga armed groups.
Sinusuyo natin yung mga yan eh. Sinasabi natin na wala silang kasalanan. Okay, payag na ako sa walang kasalanan. Pero dapat pag-usapan kung mali o tama ang kaisipan na nagtutulak sa kanila para manatiling rebelde. I think in a democratic society, you don't need guns anymore to settle our political disputes. We can settle our disputes democratically. Pangatlong puntos po na gusto kong sabihin sa inyo tungkol dito, bago tayo mag-usap na tungkol sa First World. Mahirap po na magkaroon ng tamang pamumuno ang ating lipunan kung ang proseso ng pagpili ng namumuno ay hindi maayos. Di ba? Ako, pasensyahan ako ng mga kasama kong mga politiko, pero sinasabi ko na one, or probably the biggest threat to our national security is our politics.